Ang Quezon City ay may humigit kumulang 16,000 ektarya at ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Metro Manila. Ito ay binubuo ng 4 na distrito at mayroong 142 barangay. Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga makasaysayang lugar. Nasa Quezon City rin ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, paaralan, ospital, at mga pasyalan. Sa ngayon, sinasabing ito ang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. Ang Quezon City ay may humigit kumulang na 2.2 milyong populasyon at patuloy pa rin ang paglaki nito dahil na rin sa magandang lokasyon. Ngunit, alam nyo ba na halos mahigit sa 400,000 na residente ng lungsod ay hindi kwalipikadong bumoto tuwing eleksyon? Ang dahilan nito ay ang kakulangan nila ng birth certificate, na isa sa pangunahing dokumento na kailangan upang malaman ang identity ng isang tao o individual. Kay raming mga batang hindi pa narehistro, wala silang pangalan, wala ring apelyido, hindi nakikinabang sa publikong serbisyo, sa talaang sibil, hindi nakarehistro. Iparehistro, iparehistro, ang lahat ng isinilang irehistro. Iparehistro, iparehistro, ang hindi pa narehistro, irehistro. Kay raming mga taong hindi pa narehistro, hindi makapag-aral at makapagtrabaho, lihitimong pangalang, legal na Pilipino, karapatang pambata, karapatang pangtao. Iparehistro, Ito rin kasi ang pangunahing dokumento na hinahanap bago tayo matanggap sa paaralan. Kailangan din ito sa pagkuha ng iba't ibang clearance tulad ng barangay, pulis, NBI, pasaporte at voter's ID upang makaboto at makapili ng tamang leader. Ang mga kadahilanan ng kakulangan ng birth certificate ay ang mga sumusunod: kahirapan, ipinanganak sa pamamagitan ng hilot, kapabayaan, o itinago sa pamilya ang pagdadalang tao. Huwag nang mag-alala. May sagot sa problemang yan si Konsehal Janet Babes Malaya ng Quezon City. Binigyan niya ng agarang solusyon ang problemang ito sa kanyang inakdang City Ordinance No. 1610 o mas kilala sa tawag na Free Delayed Birth Registration. Mahirap ang pinagdaanan ng ordinansang ito ni Konsehal Malaya, pero hindi siya napagod at sumuko na maipasa ito. At sa huli, ito nga ay kanyang napagtagumpayan. Marami ng mga kababayan natin ang natulungan ng ordinansang Free Delayed Birth Registration o libreng pagpaparehistro ng araw ng kanilang kapanganakan sa Quezon City. Dahil na rin sa tagumpay na nakamit ng libreng pagpaparehistro na ito, nakuha na nga niya ang todong suporta ni Mayor Sunny Belmonte. Lalo pa nitong nakilala at ginawa pa itong City Office Order No. 21. Pero sino nga ba talaga ang konsehal na nasa likod ng kapuri-puring ordinansa na ito? Masikap, mapagmalasakit, matalino. Si Janet Babes Malaya ay isinilang sa Polo, Bulacan, na sakop ng Valenzuela City na ngayon. Simula pagkabata ay achiever na siya. Produkto ng paaralang pampubliko, naging consistent honor student sa Pio Valenzuela Elementary School. Sa Gregorio Perfecto High School naman, isa siya sa top 4 sa mga graduate. Maging sa kolehiyo, pinatunayan ni Babes na hindi hadlang ang kahirapan. Dahil sa Far Eastern University, naging scholar at nagtapos siya ng Bachelor of Arts bilang magna cum laude.
At kahit working student nang kumuha ng Bachelor of Laws sa Manuel Quezon University, hindi nagpaawat si Babes. Kahit hirap sa pagtatrabaho, na malaging scholar si Babes. Kaya nasanay sa kahirapan at marunong makitungo sa kanyang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, si Babes Malaya. Ang kanyang pagkatao ay hinubog ng isang pamilyang masaya, tahimik at may takot sa Diyos. Pinayabong pa ito ng kanyang natamong holistic education sa liberal arts, humanities at batas. Kaya hindi katakataka na lalong maging malapit sa kanyang puso ang mga dahop at nangangailangan sa buhay. Lingid sa kaalaman ng marami, isang lehitimong guro at educator si Babes. At dahil likas na mapagmahal sa mga bata, itinatag niya ang Little Angels of St. Therese na isang paaralan para sa mga bata. Naging civil service employee din si Babes, una sa budget department ng Quezon City Hall at pagkatapos nito ay sa Land Transportation Commission. Mula rito, pinasok naman niya ang pagninegosyo. Dito napakinabangan ng husto ni Babes ang kanyang magagandang natutunan sa buhay at pinag-aralan. Sa tinamong tagumpay sa negosyo, lalong nakita at nadama ni Babes ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang mga kababayang salat sa buhay. Sinong ating malalapitan? Problema sa buhay, sakit sa Nag-umalpas sa kanyang puso ang masidhing hangarin na makapaglingkod. Lumusong siya sa serbisyo publiko. Dahil consistent siya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan ng distrito, kinilala ng mga taga Quezon City ang kanyang outstanding accomplishments. Kaya naman 3-termer na siyang konsihal sa lungsod at minority floor leader din. Sa 3 termino bilang konsehal, iginawad sa kanya ang karangalang Most Promising Councilor at 2 ulit sa karangalan bilang Most Outstanding Councilor ng MLQ Bantayog Award. Nahirang din siyang Most Outstanding Councilor ng Bantayog JCs, Model Youth Achievers noong 2002 ng Youth Golden Record National Award, Golden Leadership National Award, at ginawaran ng pagkilala ng Gawad Parangal Award noong 2001 at 2002. Kinilala rin ng kanyang kahusayan nang igawad sa kanya ang Paul Harris Fellow ng Rotary Foundation ng Rotary International. Itinanghal din bilang Ideal Mother Achiever for Public Service noong 2002. Si Konsehal Janet Babes Malaya ng 4th District ng Quezon City ay pinili naman na tutukan ang human infrastructure o ang pangangalaga sa mga mamamayan ng lungsod. Human infrastructure kasi yan ang kabuuan ng tao eh. Tayo bilang namumuno o bilang leader ng ating komunidad, naging common na sa atin na kapag sinabi mong project, ano ba yung project mo? Konsehal o kung sino mang halal na opisyal, anong project mo? Normally, sasabihin natin, itong building na to ay aking pinagawa, itong mga kalsada na ito, itong deep well na ito, o itong ilaw na ito, itong patubig poste, ito ay kailangan. Bakit ba naman hindi? Pero meron pang mas malalim na pangangailangan ang tao para mabuhay siya. Kasi ang kailangan, ang tao ay nakakadama na siya ay buhay. At paano nalalaman ng isang tao na siya ay buhay? Kailangan yon sa paggising pa lang niya. Sa pagdilat ng mata niya hanggang sa pagtulog niya, buong kanyang katauhan. Yung kabuuan mo bilang tao, ang gusto kong maging kabahagi ako sa iyo. Kinilala rin si Babe sa kanyang namumukod tanging pagkalinga sa Quezon City Senior Citizens ng Ilaw ng Kaunlaran at ginawaran ng Consumers League of the Philippines, Pinyahan Riders Club, Girl Scouts of the Philippines Central Luzon Region ng namumukod na parangal. Isa nga sa binigyan niya ng pansin ay ang mga senior citizen kung saan nais niyang magkaroon ng special ward o atensyon